kapatid, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Pagbati po, galing po dito sa Politika Artista PH mga kapatid. At ngayong araw po mga kapatid, nagsimula na po ang pagbubukas po ng kampanya para po sa gaganaping eleksyon ngayong 2025 national election, ngayong pong senatorial election, ngayong pong 2028 mga kapatid, at nagbigay na po ng kani-kanilang mga inilatag na po nila ang kani-kanilang mga plataforma at inilunsad po ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ang sa pangunguna po ni Pangulong Bongbong Marcos ay pinakilala po niya ang kanilang 12 mga magigiting na mga senator mga kapatid, mga tatakbong senator po sa kanyang slate. At gayon din po mga kapatid, nagsimula rin po ngayong araw din po mga kapatid ay nagpakita din po ng puwersa po ang mga kumikilala po at tumitingala din po, at mga sumusuporta po ni Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ mga kapatid. At sa naging talumpati po ni Pangulong Bongbong Marcos mga kapatid, mukha pong masyado po yatang ang mga parinig po at ang pagbabato po ng putik ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanilang mga katunggali at sa mga kalaban nila sa politika ay mukhang sukdulan po yata talaga mga kapatid. At ayun nga, ngayong araw po ang opisyal at sinisimulan po ang alyansa para sa Bagong Pilipinas, Ang makasaysayan pong Centennial Arena ng Lawag City ay inasahang pong pinangunahan at nakapagtala po ng maraming tao mga kapatid, Dahil nga alam naman po natin sila po ay ang administrasyon. Ano pa po ba ang aasahan natin diyan? Talagang dadagsain po natin 'yan. Dadagsain po 'yan. Unang-una po, bakit? Dahil po sila po ay may pera. Pangalawa, sila po ay may mga entabladong po pwedeng malatagan dahil nga po ang kanila po si BBM ay siya po ang presidente ngayon. Normal lang po 'yan mga kapatid, naiintindihan po natin 'yan na sana na maging bukas din po ang isipan ng taong bayan sa pagpili po ng kanilang mga endorso mga kapatid, at masyado pong matatalinghaga ang mga binitawan pong salita ni Pangulong Bongbong Marcos mga kapatid. Mukhang hindi po kaaya-aya ang kanyang mga naging binitawan na mga pahayag mga kapatid. At mga kapatid, take note, kung makikita natin, nandun din po si Senator Amy Marcos. Sa kaliwat kanan pong pambabatikos na natatanggap po ni Senator Amy Marcos, nandoon pa rin po siya mga kapatid. Nakita pa rin natin na itinaas pa rin po at nakiisa pa rin po si Senator Amy Marcos. Kaya wala po tayong magagawa. Yan po ay kapatid ng Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nandyan po siya mga kapatid. At isa po ito sa naging panayam po, sa naging pahayag po ni Pangulong Bongbong Marcos. Basahin po na, naaawa rin po ako kung minsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng malalakas at magagaling na kandidato, hindi tulad ng iba, kakarampot lang ang kandidato. Dito po buo kami, hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob sa ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino. Gawin nating 12.0, dalawin po nating 12-0 ang ating resulta sa Senado, nang sa ganun matitiyak natin ang kinabukasan ng ating minamahal na Pilipinas. Ito po yan mga kapatid, ipapaliwanag po natin. Kasi yung impeachment trial po, nagaganapin po kay Vice President Sara Duterte, ito po ay numbers game. Yung may lalabas po ngayon at may papasok din. Sana po ito pong papasok na bago ay may mga maging kaalyado po si Pangulong Rodrigo Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte, at si Vice President Sara Duterte na makapasok po. Dahil kung sakali pong walang makakapasok sa Senado at puro kaalyado lang po ni Pangulong Bongbong Marcos ang mauupo dito, talagang nakikita po natin mga kapatid na talagang maliligwak po talaga at may kalalagyan si Vice President Sara Duterte dito. Tayo po ay makiisa po tayo at pagtulungan po natin sa ating mga kababayang Pilipino na maikampanya po natin ang partido po ni Pangulong Rodrigo Duterte
at ng PDP laban po, ano, na kahit papaano ay makakuha pa rin po ng puwersa at may makalusot pa rin po na mauupo, no, dito po sa Senado, nakapartido po ni Pangulong Digong. Kasi kung wala po talaga, nako, talagang alam na po natin ang mangyayari dahil nakita po natin ang laro, ano, at ang galaw po. Kaya saksihan po natin at tulungan po natin ang mga ipakilala po natin at isabihin po natin sa ating pamilya na ang partido po ni Pangulong Rodrigo Duterte na ang PDP ay suportahan natin para kahit papaano ay makalusot po ito at nang may makapasok po dito po sa Senado, mga kapatid, no? Nakita natin nandiyan si Manang Aimee, no? Kumpleto po si Manny Pacquiao, si Tito Soto, Lito Lapid, Abby Binay, Pia Cayetano, no? Benhur Abalos, Tolentino, at nakita po natin si Bong Revilla, nandyan din po. Kaya Erwin Tulfo, no? Si Ping Lacson, buo po ang 12 slate, ano? At balsahin po natin, babalik ba tayo? Ito po isa sa naging pahayag niya, ano? Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Nais ba nating bumalik ang landas na nag-uumapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na niligaw sa kanyang mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan. Walang nagnanais na Pilipino na makabalik tayo sa ganyang klaseng pagpapatakbo. Ang sinasabi po dito, no, ni BBM, no, mga kapatid, na ibinugaw daw po at ginawang pasugalan ang Pilipinas. Ito po nung panahon ng pandemya ay ito po ay ang pogo po, ang isa po sa kinuhanan at nakapagbuhay po sa Pilipinas at nakapagbigay ng tulong sa milyong-milyong Pilipino upang matugunan po ng Duterte administration at ni Tatay Digong ang pinansyal. Nakita po natin, bumuhos po ang pinansyal ng pandemya, no? May mga nakatanggap po ng 13,000, may nakatanggap po ng 8,500. Ikaw po, alam nyo po yan, mga kapatid, no? Na malaki po ang naiambag ng pogo po sa Pilipinas nung panahon pong ito po ay nakarehistro pa, ano, nung panahon pong maayos pa po ang pagpapatakbo. Gumulo lang naman ito nung panahon na wala na po ang Duterte administration. Kaya po ganun ang nangyari, mga kapatid, ano. Kaya maging mautak po tayo sa pagpili, ano, ng ating mga iluluklok. Kung susuportahan po natin ang PDP laban, kung susuportahan ba natin itong bagong alyansa ni BBM, ay maging bukas po ang ating isipan. Tayo po dito sa Politika Artista PH ay tayo po ay naninindigan dito, no, sa magiging slate po ng PDP laban. Yan po ang susuportahan natin dyan. Wala na pong iba, no. Kailangan po natin ng bilang sa Senado. Dahil kung makakapasok po ang mga partido po ni BBM dito, ay tsak po, may kalalagyan po talaga si Vice President Sara Duterte. Alam naman po natin, numbers game po ang labanan dito para po ma-acquit or ma-impeach si Vice President Sara Duterte, no, mga kapatid. At patuloy po tayo, punta po tayo dito, no. Nakilahok po ang maraming mga Pilipino dito po sa Davao City, sa Pasig City po, na ginawa po dito, no, sa ginawa pong pagpapakita rin po ng suporta at ng launching din po nitong ni Pastor Apollo Kibuloy, mga kapatid. Marami din po ang dumalo, ano, at nandun po ang mga kaalyado po ni Pangulong Rodrigo Duterte, si Jimmy Bondoc, si JB Hinlo, Senator Bato de la Rosa. Nagpakita po ng suporta kay Pastor Apollo Kibuloy. Nakita po natin, ano, inilatag po ni Pastor Apollo Kibuloy at naramdam po ng mga nandoon at mga miyembro po ng KOJC ang presensya po ni Pastor Apollo Kibuloy. Mukhang bumata po ang ating butihing pastor, ano. Sa kaliwat kanan pong pag-atake, alam naman po natin na masyado pong natuluyan at masyado pong naapi itong si Pastor Apollo Kibuloy sa Marcos administration, mga kapatid. Nakita po natin ang pinagdadaanan po ni Pastor Apollo Kibuloy kung paano po siya krinusipay nitong Marcos administration, ano. Kaya talaga, ano, dalangin din po at alam din po natin itong si Pastor Apollo Kibuloy may maayos din pong plataforma to. Kaya tulungan po natin na makapasok ito, no? At ipakilala po natin sa ating mga kamag-anak na si Pastor Apollo Kibuloy po ay kapartido po
ng mga Duterte, mga kapatid. Hindi ito po ang kanyang isa sa naging pahayag. Hindi ko lang iniisip na ito ay isang secular, political na misyon. Ito ay spiritual na misyon para sa akin. Dadalahin dyan sa sekular na sanlibutan para kung ang nagawa ng Diyos sa pamamagitan ng leadership ko sa KOJC, ganun din ang aking leadership na gagawin sa buong Pilipinas. Exhibit A ang KOJC, mapayapa, maunlad, may kasaganahan, may katahimikan at meron ding direksyon at meron ding pagmamahalan sa isa't isa. Yan po ang naging pahayag ni Pastor Apollo Kibuloy sa ginawa pong launching po ng kanyang administrasyon, ng kanya pong mga taga-suporta, mga kapatid, ang Pastor Apollo Kibuloy Senator Movement. No, mga kapatid, naging lilak po ang Inaris Gymnasium dyan sa Pasig, mga kapatid. Nakakatuwa dahil unti-unti na pong nagpapakitaan ng kani-kanilang mga katunggali at mga kalaban sa politika. Gayon pa din po, mga kapatid, tayo po ay maninindigan dito. Tulungan po natin ang partido po ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang PDP Laban Slate ay pakilala natin sa ating mga pamilya, sa mga botante, na makapasok po ang mga ito dahil tayo po ay kabado, at mga mukhang ngayon pa lang po ay inaayos na po nila at mukhang alam naman po natin ang pinaplano po ng Marcos administration ito. Ang kanyang mga naging pahayag ni BBM ay hindi po kaaya-aya, mga kapatid. Sobra po ang kanyang distraction, ang kanyang paninira po sa mga Duterte, mga kapatid. At nakita natin ang kanyang kapatid na si Amy Marcos ay nandoon din. Kaya tayo, mga kapatid, mag-isip-isip po tayo sa mga pipiliin nating mga politiko. Pumili tayo ng mga bago, may magagawa at may iaambag sa bansang Pilipinas dahil ano-ano pa naman din po ang mangyari, ang mga Pilipino pa rin po ang magsasuffer sa mga nangyayaring kapalpakan sa Marcos administration. Gayunpaman, mga kapatid, ano po ang inyong masasabi? Magkomento ka po dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin yan, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at panonood dito sa Politika Artista PH. Bye po!